kababayan sa buong Pilipinas at sa ating mundo. Welcome po muli dito sa ating programa dito sa Power Cells, mga kaibigan. Ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Kumusta po ang ating mga kababayan ngayon? Parang excited na may kasamang pangamba, mga kaibigan. Marami tayong mga risk na kailangan nating i-consider sa ating buhay. At ang topic natin ngayon, mga kaibigan, ito ay may kinalaman po sa multiple sclerosis. Mga tatay, mga nanay, mga lulu, mga lula. Itong multiple sclerosis, pag sinabing multiple, marami. Hindi ito sa daluyan ng dugo, sa daluyan ng mga kuryente sa ating katawan. Yan po yung ating mga yung bang wiring, no, ng ating kuryente sa katawan. Yun po yung ating nervous system, mga kaibigan. At ito ay nasisira na. Alam po ninyo, kapag yung daga ba, yung ngat-ngatin niya yung wiring, halimbawa wiring ng rep mo o ano man yan, minsan nag-i-spark yan eh. Kasi natatanggal na yung nakabalot doon sa daluyan ng kuryente. Di ba? Nagkakaroon ng friction or nagkakaroon ng reaction na hindi maganda. Di ba, mga kaibigan? So nagkaka-short circuit yung ating daluyan ng kuryente, kaya pwedeng mag-create ng fire yun. Di ba, mga kaibigan? So, nangyayari po, kapag nangyari yon, bigla na lang mag-shut off yung rep mo o anumang bagay yan. Di ba, mga kaibigan? Sa ating nervous system, mayroon ding nangyayaring ganyan. Pati pala daluyan ng ating nervous system, may problema. Kaya kailangan natin ito ayusin kasi halos lahat na lamang may nangyayari ba, mga kaibigan. Kaya yun po ang ating bigyang daan. Itong mga risk factors, no, sa multiple sclerosis, mga kaibigan. Ating pong bigyan daan ito, mga kaibigan. Ang sabi po dito ng ating mga researchers, the root problem is electrical. Electrical ba, mga kaibigan? So, normally most nerves in the body are insulated by a fatty substance called myelin, which permits the efficient transmission of electrical impulses, the nerve signals. Yan, mga kaibigan. So, yan po ang ating bigyan daan, no? Yan ay electrical talaga. Kung malakas na sana ang kuryente natin, ay patay yung taong gusto nating kuryentihin. Alam po na yung ano ba yun? Yung il. Yung ano ba yun sa Bisaya? Yung il? Kasili. Naku, kaibigan, mayroon pala yung kuryente. Pag interesan siya ng buhaya, pag nakuryente yung buhaya, kisi-kisi talaga. Kisay-kisay yung buhaya, mga kaibigan eh. Mayroon tayong kuryente, mahina lang. So, pagkatapos masira pa, yun ako, mga kaibigan. So, ayon po dito sa mga expert, no, myelin can be compared to the insulation coating on electrical wires. Talagang niyan, pwedeng parehas lang ang ibig sabihin niyan. When the protective myelin is damaged, fatty fibers pati yun. Fatty fibers, mga kaibigan, yung nakabalot doon sa axon ng ating nerve, no? When the protective myelin is damaged and the nerve fiber is exposed, the messages that travel along that nerve fiber may be slowed or blocked. Ay. So, yun na, mga kaibigan. Hindi na makarating yung message. Wala na. Nabablock. Kung sa cellphone pa, nagchachapi. Hindi maintindihan kung anong sinasabi ng kausap mo. Minsan, wala na talaga. Di ba, mga kaibigan? So, yun. Okay lang sana yung mag-slow. Minsan nag-i-slow, di ba? Yung mga communication system natin. Ganun ka-powerful po ang ating mga communication system. Ganun din po sa loob ng ating katawan. Pero pag nasira po itong myelin sheath,
ng ating nervous axon, no, sa ating nervous system, nagkakaroon po ng problema sa transmission of messages between neuron to neuron. Kaya talagang madalas po bigla ka na lang makalimot. O mayroon kang sasabihin, hindi mo na matuloy kasi wala hindi na maintindihan kung ano ba yun. Minsan nga, mayroon kang pupuntahan. Pagdating mo sa pinuntahan mo, nalimutan mo anong gagawin mo doon. Tapos minsan, kahit anong isip, hindi pa rin talaga maalaala. Balik ka na lang kung saan ka galing, saka na lang maalaala. Ang masama, bumalik ka na sa pinanggalingan mo, hindi pa rin maalaala. So yan, mga kaibigan, no? So ito po yung multiple sclerosis. You can see, we have healthy myelin sheath. We have here nerve fibers, transmit nerve signals throughout brain and throughout the body. So kapag nagkakaroon ng damage, ang myelin leaves multiple scarring called sclerosis, mga kaibigan. Multiple scarring ang ibig sabihin yan. Ano ibig sabihin ng scar? Scar, piklat, mga kaibigan. Maraming scars, multiple ang nangyayari. Kaya nagkakaroon po ng nerve signals are slowed or blocked, causes multiple sclerosis symptoms. So yun po yun, yung mga kamay mo, paa, manglamig yan. Magkaroon ng numbness, hindi na maayos. Gusto mong ilakad, hindi naman magalaw. O yun, mga kaibigan. Ang pinakamasama, kapag yung sa spine mo, tumama doon yung multiple sclerosis sa spine area kasi yan po ay part of our central nervous system. Pag natamaan tayo diyan, nako mga kaibigan, magiging disabled tayo. Di na tayo makalakad. So yun po ay makalakad man pero hindi tuwid, mga kaibigan. Hirap, mga kaibigan. So hindi biro ito, no? Kailangan na makorek natin ito, mga kaibigan. So atin pong bigyang problema, itong problema ito, bigyan natin itong halaga, mga kaibigan, no? Multiple sclerosis occurs when these protective sheets becomes inflamed. So nag-i-inflame, namamaga, hubag sa Bisaya, inflame, di ba? Hubag, namamaga ang mga daluyan ng ating nerbusa. Pag namaga yan, ano mangyari? Masira yan. Kaya magkaroon ng multiple scar kasi sisikapin man ng ating katawan na i-repair yung na-damage. Tuloy-tuloy. Pabalik-balik yung pagkasira. Kaya multiple scars ngayon ang nangyayari. So, nagkakaroon ng short-circuiting the electrical flow. So, yan po ang problema, no, mga kaibigan. Now, ito yung mga, can you see here? Makikita po natin dito sa spine. Dito nagde-develop mismo yung medyo masasabi natin na fatal, delikado na problema nito dito sa multiple sclerosis, mga kaibigan. You can see there, nagkakaroon na ng lesions ang part ng spine. Pag ganyan na po ang nangyayari sa spine, medyo mahirap na, mga kaibigan. Okay lang yun kapag sa mga lower extremities lang. Mga panglalamig, yung mga kamay, braso, hita, binti, okay pa yan. Pag sa spine na, nako, mga kaibigan. Yun na. So, this also affects the brain and spinal cord, causing a wide range of potential symptoms including problems with vision, yung mata, mahirapan na makakita, arm or leg movement, hindi na magalaw yung mga kamay at paa, magalaw man, parang mabagal na gumalaw yung kamay at paa. Ako, mga kaibigan, ang masama dito, from 20 to 40, pwede na mangyari. Young adult ang tinatawag dito. Yan, mga kaibigan. So, nagkakaroon ng sensation or balance
Mahirap na magbalanse. Minsan, parang lipong ba? Hilog. Hala ka di. Naku, may chance na matumba mga kaibigan. Hala ka di. So it's a lifelong condition that can sometimes cause serious disability, although it can occasionally be mild. So yan po mga kaibigan, no? Now, as you can see here, mayroon ditong MRI dito sa research na multiple sclerosis. Mapapansin po ninyo, andyan yung red arrow. That indicates na may damage sa area na yan ng ating nerve. So when the body says no, is multiple sclerosis caused by stress? So here is a stress, mga kaibigan. Ano ba ang role ng stress dito sa multiple sclerosis? Tingnan natin mga kaibigan. One of Dr. Mate's patients, Natalie, is diagnosed with multiple sclerosis in Chapter 2. She was diagnosed by a MRI showing inflammation where myelin in the central nervous system was damaged and scarred. So yan mga kaibigan, ito yung MRI mga kaibigan. The red arrow on the picture to the left is pointing to a spot of myelin loss in the spinal cord. So yan mga kaibigan. So we actually talk about multiple sclerosis during the nervous system unit and how the fatty tissue lining nerve cells in the central nervous system are less effective because of the damage resulting in damaged neurons. So yun mga kaibigan, for some reason, sabi niya, I always thought multiple sclerosis was always in the brain, though the main areas at attack are usually the spinal cord. So yan mga kaibigan, ang main area talaga na inaatake nitong problemang ito ay spinal cord. Kaya protektahan natin yung ating spine mga kaibigan. Nandyan ang ating nerve nakakonect. Pag natamaan yan, minsan diyan tinatamaan ng virus ang polio virus yung ating spine na yan, yun sa nerve. Pag natamaan din yan, nako mga kaibigan, magkaroon din tayo ng polio. Yan na, hindi na talaga magalaw yung mga lower part ng ating katawan. So, meron ding study na ang multiple sclerosis is also related to some viral attack. Yan mga kaibigan. So this makes sense because usually people with multiple sclerosis have trouble walking. So yan na po. Pag dito sa spine ang nag-develop no na multiple sclerosis or multiple scarring on the nerve, no, neuron mga kaibigan, doon sa myelin sheath. Naku mga kaibigan, magkaroon ng hirap ng paglakad. So yan mga kaibigan. Dagdag pa po dito, so is multiple sclerosis caused by stress? Now here is a stress. This question is not answered entirely, but Dr. Mate mentions a study done in Colorado. Their results shows that, quote, patients burdened by qualitatively extreme stresses, such as major relationship difficulties or financial insecurity, were almost 4 times as likely to suffer exacerbations. So meaning, malaki ang factor sa mga, lalo na yung psychological stress, dito sa development ng multiple sclerosis, mga kaibigan. So, eto na, mga kaibigan. Hindi maganda na bigay tayo sa stress. Di ba, mga kaibigan? Pag sobra-sobra stress, minsan kasi, quote, we are being caught without, kung wala na, hindi na tayo makapalag ba? So, halimbawa, may mga relationship or major relationship difficulties between husband and wife, away, mga ganyan. Separation, hiwalay. Naku, mga kaibigan. Marami pang iba dyan. Financial insecurity, isa pa yan, lalo na ngayon, may COVID-19 ba?
Yan. 4 times. Just imagine mga kaibigan, 4 times. Kaya ingat-ingat tayo mga kaibigan. Ano ang gagawin natin? Mawala ba yung stress? Hindi man mawala, nandiyan lang yan. So, we have to manage our stress. Oh. Kaya hindi rin maganda na basta-basta na lang tayo papasok ba na hindi natin iniisip kung ano maging problema. Di ba? Ayon po kay Dr. Hans Selye, tinagurian po siya na the father of stress. Kasi master po niya ang stress eh. Siya po isang scientist. Sabi ng iba, he is an Hungarian, pero ang alam ko sa kanya, he is a French scientist. But he is also living in Canada, kaya tinawag din siya na Canadian scientist. Okay? Ano pong sinabi ni Dr. Hans Selye? Sabi niya, quote, "Every stress leaves an indelible scar and the organism, that is our body, pays for its survival after a stressful situation by becoming a little older." Ay, mga kaibigan. Ibig sabihin kung bigay ka lagi sa stress, hindi mo nakakayanan yung na i-manage yung stress, ikaw ang kinukontrol ng stress, lalo tayong tatanda, mga kaibigan. Wala namang gusto niyan. Gusto natin na batiin tayo, uy, bumata ka. Pero kung sabihin, uy, anong nangyari sa'yo? Bakit ka tumanda? Medyo kawawa po pakiramdam natin, no? Uneasy. Pero ito, mga kaibigan, hindi maganda to. Okay? Hindi maganda. Kaya kailangan natin i-manage ang ating stress. No? Huwag tayo magbigay sa worry, anxiety. Magkaroon tayo dapat ng faith and hope and trust in God. No? Huwag sarilinin ang mga problema. O para hindi tayo mabilis tumanda. Mahirap tumanda. Ayaw man natin. Okay lang siguro tumanda kung talagang matanda na. Pero kung bata pa tapos tumanda ay medyo lugi, mga kaibigan. Now, mayroong pagdagdag na sinabi ni Dr. Hans, no? Sabi niya, many people believe that after they have exposed themselves to very stressful activities, mga tulad ng mga hapon, busy palagi, wala tulog, siging trabaho. Marami din ngayon, workaholic, siging trabaho, walang tigil. Kahit na gabing-gabi na, sige pa rin. Naku, mga kaibigan. Ayon sa research, mga kaibigan, ni Dr. Hans Selye, after they have exposed themselves to very stressful activities, a rest can restore them to where they were before. Now, many believe that. Sabi ni Dr. Hans, this is false. Ibig sabihin niya, hindi totoo yan. Hindi totoo na sobrang pagod ka, tapos pag nagpahinga, nag-recuperate ka. No, sabi niya, hindi totoo yan. Ano pala ang totoo? Experiments on animals have clearly shown that each exposure leaves an indelible scar. Pag sinabing indelible scar, hindi na mababago yan. Once na nandyan na yan, nandyan na siya. Yan ang hindi maganda. In that it uses up reserves of adaptability which cannot be replaced. So wala na. Once na nagkaroon ka na ng scar doon, manatili na yan doon. So, hindi maganda ang sobrang stress, mga kaibigan. Sobrang stress. Kahit ngayong napaibig ka, ay hindi gusto hindi gusto nung iniibig mo yung pag-ibig mo sa kanya. Naku, sobrang stress. Abutin natin yan, mga kaibigan. Kaya huwag bigay ng bigay sa pag-ibig. Kasi hindi natin makontrol yung love natin eh. So we have here a graph, general adaptation syndrome identified by Hans Selye. So meron diyang phase 1, alarm, reaction, mobilize resources. Phase 2, resistance, cope with stressor. Phase 3, exhaustion, reserve, depleted. So anong ibig sabihin yan? So we have here the 3 phases, mga kaibigan. So when one feels threatened, activation of the fight or flight reaction, there will be lots and lot of
epinephrine and norepinephrine produced in your adrenal gland because that is the fight or flight hormone. We have lots and lots of stress on that period. Then resistance, mobilization of resources to solve the problem. Now, continued stress causes adaptation. Now, after that, there will be exhaustion. Adaptation fails and level of function decreases. Pag doon tayo bumigay, yun na mga kaibigan. Now, mga kaibigan, ang sabi po ni Dr. Hans, it's not stress that kills. Oh, maganda po yung sinabi niya. It's not stress that kills. It is our reaction to it. So it is not stress that kills us. It is our reaction to it. What kind of reaction we give to our stress, that can kill. It all depends upon that. Kaya kung positive yung ating yung bang trato doon sa mga stressful sa situation ng buhay natin, no? We can beat it. We can surmount on it. Pero kung parang hinayaan na natin yung malaking bato na daganan tayo, patay talaga, mga kaibigan. Patay. So, sabi ni Dr. Hans, adopting the right attitude can convert a negative stress into a positive one. Yan, mga kaibigan. So, we have to change the way we think. Hindi naman masama ang stress. Wala namang tao na walang stress. Sabi ni Dr. Hans, there is only a time that we will have no more stress. When? When we die. Yun lamang. Pagpatay na raw tayo, wala nang stress. So, yan mga kaibigan. Stress is not good, it's not bad, you know, it's good. Kasi, yun lang ay mga challenges ba? Ma-challenge tayo. And try to find some way to solve the problem positively. So sabi po ni, dagdag po ni Dr. Hans, sabi niya, as much as we thirst for approval, we dread condemnation. Ito naman yung problema. Gustong-gusto natin na approve tayo sa ating mga ginagawa. Paano kung hindi naman tama? Palpak pa. Paano yun? So, problema yun. But we dread condemnation. So, ano ang gagawin natin? Di ba, mga kaibigan? Kaya naalaala ko yung sinabi ng Panginoon sa 2 Timothy 2 verse 15. Ang sabi niya, study to show thyself approved unto God. Yan ang maganda. No? Anong ibig sabihin? Bago ka mag-execute ng naisip mong plano, siguraduhin mo muna na approved by God. Yan. Halimbawa, gusto mo mag-asawa. Pray ka muna. Ipag-pray mo sa Panginoon yung iyong nagustuhan. Baka hindi mabuti sa iyo yun. Paano yun? Dapat approve unto God. Hindi yung approve lang sa sarili mo. Naku, magka-stress ka talaga ng gusto. Diba? Yan mga kaibigan. Para ma-avoid yung mga sobrang stress na unnecessary sa ating buhay, bring that to the Lord. Let the Lord approve it. Hindi yung sige na lang sige. Walang sangguni sa Panginoon. Ayan mga kaibigan. Remember what Dr. Hansel says, as much as we thirst for approval, we dread condemnation. So let us be sure na before we do anything, it is right and God approved that. And we can avoid lots and lots of stress, mga kaibigan, no? At maingatan natin ating nervous system. Mahirap na. Mahirap na. Maraming mga kababayan natin na nag-develop ng mga cancer at sari-saring sakit sa puso nang dahil sa sobrang stress. So, yan mga kaibigan ha, ating pong tingnan mabuti na ingatan natin ang ating sarili, lalo na ating nervous system para malakas ang ating nervous system at lumapit tayo sa Diyos. Let all the plans will have approval before we do it. Yan mga kaibigan. Anong maitutulong po ng ating power cells lalo na sa mga suliranin na related sa virus, mga kaibigan?
Alam po nitong virus, ang ibig sabihin po ng salitang virus, poison. You can research that, mga kaibigan. Pag sinabing virus, poison. Yan po ang ibig sabihin. Kaya marami na pong mga buhay na okay lang siguro minsan, hindi ko maintindihan, mga kaibigan ingat-ingat tayo, no? Kasi marami pong mga sakit ngayon na related sa virus, mga kaibigan. At ayon po dito sa mga researchers, no, in relation sa ating topic, mga kaibigan, ang multiple sclerosis ay mayroon pong connection dito or association. It is associated with some viral infections, mga kaibigan. A variety of viruses have been linked to multiple sclerosis, including Epstein-Barr virus, mga kaibigan. The virus that causes infectious mononucleosis. Yan, mga kaibigan. Minsan itong Epstein-Barr virus, mga kaibigan, ito rin ay tinatawag na kissing disease. Ano yung kissing disease? Bakit? Nagkakasakit ng dahil sa kissing. Kaya yan tinatawag na Epstein-Barr. Sa mga bar man yan, marami mong gwapa. Ang problema ay hindi man yan private na part natin, no? Kaya maraming mga ano diyan, kaya yun nag-spread yung Epstein-Barr virus. Kaya tinatawag yan na kissing disease, mga kaibigan. Ngayon, ayon po sa mga eksperto, mga kaibigan, ang mga may problema po dito sa virus ay pwede pong magbagsak, no? Pwede itong hahantong sa multiple sclerosis. Kaya ang kailangan po natin ay ingat po tayo sa ating katawan na hindi tayo maapektuhan nitong mga viral infection. So, atin pong nakita, no, na ang Power Cells Herbal Capsule ay mabisa po siya sa mga viral infection. Mayroon po tayong allicin, which is antiviral. Mayroon din po tayong quercetin, which is antiviral, mga kaibigan. Ayon po dito sa mga researchers, napakaganda po itong nakalagay dito, no? Ang chemicals like ajuin, allyl alcohol, and diallyl disulfide in garlic can act against HIV infected cells, mga kaibigan. So, very good, mga kaibigan. Yun po ang malaking naitutulong, no, sa mga virus. Pwede siya sa may mga HIV positive at ayon din po sa mga researchers, sandali ha, mga kaibigan, garlic is also considered to possess strong antiviral properties. For example, experiments have proved that garlic extracts can minimize influenza A and B viral infections. So, mga kaibigan, yan po. Mayroon tayong mga source dito sa research na ito. Ito ay research noong 1985. At similarly, garlic is effective against cytomegalovirus. Ang reference dito is Minglu Kuchang. Medyo sa China ito siguro, basta iba ang salita 1993 po ito, mga kaibigan. At rhinovirus is known to be the cause of common cold. HIV herpes simplex virus 1. Yan, mga kaibigan. Ito ay research, mga kaibigan, noong 1985.
herpes simplex virus 2, viral pneumonia, and rotavirus, mga kaibigan. So ito po ay generally nailathala sa International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, mga kaibigan. So ang garlic is known to be antiviral. Yan, mga kaibigan. So mag-take po tayo niyan, lalo na doon sa mga medyo hirap maglakad. No, yan. Mag-take tayo niyan kasi pangpalakas yan sa ating nerve at anti-inflammatory siya, antiviral din. You can take that 2 capsules 2 times a day to 3 times a day, 1 hour after meal, mga kaibigan. Ang ating pong Power Cells Herbal Capsule ay ating pong mabibilihan sa ating mga outlet tulad ng South Star Drug, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, South Star Drug at saka Mercury Drug, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. So mga kaibigan, like and follow us on our Facebook page, The Power Cells, at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. So muli mga kaibigan, ito ang inyong gabay sa kalusugan, magsasabi na eat your food. And that food should be the healthiest food because that is your medicine. So that you can avoid, maiwasan mo na sige kang kain ng medicine, parang pagkain siya. Hindi po yan pagkain, mga kaibigan. Piliin natin yung healthy foods at yan po ay medicine. May God bless us and see you next time.